Talagang pinapalakpakan ng mga supporters ng mga Duterte dahil sa katalinuhan at ang angking galing na binitawan. Na alam niyo, sa totoo lang lalo akong humanga dito sa taong to dahil biruin mo, pinataob niyang mag-isa ang 5 idiot. Oo, pinataob niya mag-isa yung 6 na against sa yung gustong i-impeach si Vice President Sara Duterte. Siya lang mag-isa, talagang tinaob niya. So ito po, panoorin natin. Laban sa akin at tulad ng babala na isang kapwa ko senador na ito'y gagawin upang tiyakin na maalis ako sa pwesto at nang pag-final muli daw yung impeachment ay wala na ako dito pagdating ng February 6. Matagal pa yun. But having said that, allow me to answer the malicious, I will say malicious, ill-timed article that came out against me in relation to the flood control press con of the President yesterday. Number one, ang sinabi ng Pangulo kahapon, mga completed flood control projects mula 2018 na nakakahalaga ng humigit kumulang 550 billion pesos. Sinabi niya, wala siyang aligasyon, pero 15 kontratista ang nakakuha ng ganong kalaking pondo. Ang lumabas na artikulo, kinikilala ko, kaibigan ko, kababayan ko, tiga Sorsogon, contractor siya. Pero ang nakuha niya ay 5.4 billion di umano. Wala pang 1% ng kabuuang pondo na sinasabi ng Pangulo sa flood control. Ang tanong ko, bakit pinagtuunan ng pansin yon? Yung 1% pa talaga, hindi yung 99%? Bakit pinagtuunan ng pansin, hindi yung mga mambabatas marahil o opisyal ng gobyerno na kontraktor? Hindi naman ako kontraktor. Hindi ako bahagi na anumang negosyo kaugnay sa construction o supply sa pamahalaan mula nung pumasok ako sa gobyerno noong 1998. Sa katunayan, yung mas malaking bahagi ng pondong di umano nakuha nung kontratistang tiga Sorsogon ay nakuha niya bago pa ako naging senador muli noong 2022. Ayon mismo sa datos na pinresenta ng Pangulo kahapon. So klaro, malisyoso ang artikulo, tiniming ang paglabas at tiniming talaga para ika nga idikit ito bagaman walang sinabi ang artikulong ginawa kong mali o masama. Yung insinuation, yung innuendo, nandun pa rin. Kaya minabuti kong sagutin ngayong umaga. Kaya for the record, wala akong kinalaman sa pag-identify, paggawa ng program of work, pag-bid, pag-award, pagbahay, pagbayad, pag-inspeksyon ng anumang proyekto sa pamahalaan, sa Sorsogon man o sa labas ng lalawigan ng Sorsogon. Meron kaming bibigay sa inyong data tungkol sa kinal naming figures kung saan papatunayan nun na wala pa nga ako dito nung karamihan yun ay nakuha. Sino involved dun sa demolition job hanggang ngayon? Yung mga may gusto ng impeachment, yung marahil nasaktan, tinamaan o nasapul sa mga talumpati at mga pinagagawa at pinagsasabi ko nitong mga nagdaang araw. Klaro naman yun. Kasamahan Yun ang impormasyong nakakarating sa amin. Kasamahan nyo rin, sir, dito sa... Hindi principally kasamahan namin dito sa Senado. Sa pagkakaalam namin sa labas, pero hindi ko alam kung may tumutulong, kakuntsaba o kakumplot. Pero taga labas. Sir, obvious naman siguro yun. Kung sino yung pinaka may gusto ng impeachment. Yes. Sir. Uy, magsisingit lang ako. Sir, mambabatas din, sir. Itong demolition job. Ayon sa aming impormasyon, okay na. Uy, So, sir, baby. kino-confirm nyo na nag-donate siya ng 30 million? Yes, nasa records yun. In fact, nakuha yan ng Rappler mismo sa article na sinulat nila noong 2022, 2023 pa. Sir, to be clear, from House of Representatives, sinasabi niyo po. Yung impormasyon namin, Pero yung nagde-demolition job sa inyo, taga-house? yung nagde-demolition. Yung nasa likod ng demolition job, naman. ay taga-house. Di ba nga, nung nakarang linggo naman, may video yung nilabas sa akin sa house at kung ano nung innuendo at insinuation na naman ang pinalabas. As if naman may maling ginagawa. Hindi naman ako nagnakaw doon. Kaya yun pumasok lang ako. Yes, Nipa. Kasi na-campaign contributor nyo nga raw. So, pa-explain lang po, masama ba to o Hindi nga. mali dito? Gaya na sinabi ko, wala namang sinabi yung Rappler article na illegal na ginawa. Dahil wala naman talagang illegal doon. Kaya lang yung innuendo nga, insinuation at yung malicious timing, kino-question ko. Dahil lumabas ng article to noon pa,
inulit lang uli at dinikit dito sa kwentong ito. Ang kwentong ito na insertion, na sabi ko nga, ang pinakamalaking ang nakuhang pondo, ayon mismo sa paglalahad ng Pangulo kahapon, ay nung niwala ako dito sa Senado. Ako'y gobernador sa aming lalawigan. Sir, kung magkaroon ng Senate investigation, kung magkaroon ng Senate investigation, kahit naging campaign donor nyo yon, hindi yon makakaasa na magiging fair pa rin kayo Sa sa... 27 taon ko sa Kongreso, sa gobyerno at sa Senado, ang mali palagi sa akin ay mali at ang tama ay tama. Kaibigan man, kakilala o hindi, pantay ang aking magiging pagtrato. Yes. Sir, itong kontrata na, sir, tinulungan niyo pa ito, may tinawagan kayo para makakuha sila ng mga kontrata, mga ganyan. Gaya ng sinabi ko, hindi, wala at niwala sa artikulo yon. Yan na naman yung innuendo at insinuation na palaging dinidikit at sinasabi porkit nag-contribute o nagbigay. Matagal ko ng kaibigan at kakilala siya at tumutulong talaga sa amin. Mula't mula pa, nung hindi pa iso to. At tubong Sorsogon talaga siya. SP, sorry. Pero nakakuha siya ng kontrata nung senador na po kayo at ulitin ko lang, at may any help ba siyang Yung nakuha? mas malaking nakuha niya ay nung wala ako dito. Sen, So, may- wala ako dito nun. Bibigyan Pero- namin yung figure sa inyo. Pero nung senador na kayo, SP, nakakuha pa siya ng kontrata po? Hindi ko alam dahil hindi naman niya ako partner sa negosyo. Hindi ako bahagi ng kanya negosyo. Again, that's the innuendo and the insinuation being floated and propagated. Bakit natin hindi tingnan? Sino ba yung mga mambabatas at opisyal na gobyerno na aktual na kontraktor, aktual na may-ari noong mga kumpanya na nakakuha ng kontrata sa gobyerno. Kaya nga naghain kami ng panukalang batas, hindi ba ng bill, na sinasabing bawal na up to the 4th civil degree. Kasi usually pag nagiging gobyerno, nagiging opisyal ng gobyerno, appointed o elected, binibigay sa anak, binibigay sa asawa. 4th civil degree is beyond the first cousin. So second cousin na kung gusto niyang ipasa pa kung pagkakatiwalaan niya. Isa na lang, SP. For the record, lahat nung nakuha niya nung time na senador na kayo, wala kayong tinulong sa kanya? Wala at hindi ko alam nga kung ano man yun dahil hindi ako bahagi ng kanyang kumpanya at wala akong pakialam sa kanyang negosyo. At kung titingnan at susuriin din niya yung paglalahad ng Pangulo, may Cebu, may kung saan-saan, wala na, hindi ko alam. Hindi naman siya nagre-report sa akin ng mga ganyan. Yes. Sen, may mga lumalabas na mga ibang video din na sinasabi nung 2021, mga nasa 4 lang yung kanyang project, yung kanyang company. But 2022, after kayong magtulungan doon sa inyong kandidatura, umabot na ng mahigit 20 That is again an insinuation. Look at the figures again before you ask that question. Why? Ang pinag-uusapan, 2022 budget. Ginawa ang 2022 budget ng 2021 Congress. Hindi pa ako bahagi ng 2021 Congress at that time. Governor pa ako sa aming lalawigan. Kung pag-uusapan mo ay budget ng 2022, ginawa yan ng 2021. So sorry, kindly check your facts. So sir, maaari bang kahit kung hindi nyo man siya tinulungan, pwede bang may mga instances na ginagamit yung name nyo para makakuha siya Kung may ginawa siyang illegal, ulitin ko kung may ginawang illegal sino man, dapat managot sila. Pero wala akong kinalaman kaugnay sa program of work, pagbid, pag-award. Ang binibid at award namin ay mga programa at proyekto ng lalawigan noon, ng Sorsogon, kung saan procuring entity ang Sorsogon Provincial Government. Wala kaming kinalaman sa National Government Agency procurement. Kabilang na ang pagbabayad. Hindi nga ako bahagi ng Kongreso. Pero babalikan ko. Bakit ba pinupuntirya ng Rappler at ninyo ang 1% ng 550 billion? Nasaan yung 99%? Talagang ang unang article na ilalabas, napaka-coincidental naman, galing naman masyado. Unahin natin yung 1% bago yung 99%. Hindi inuna yung pinakamalalaking kumpanyang binanggit ng Pangulo, isa pa sa pinakamaliit. Pero maging ganun pa man, dahil wala kaming tinatago, sasagutin ko palagi yan at hindi ko tatalikuran. Yung responsibilidad na maging transparent at sumagot sa mga katanungan bagaman dispalinghado kaugnay sa bagay na ito. Talk about your advocacy regarding zero balance billing. Pag-usapan muna natin yung naging press conference ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung saan dinisclose niya na 20% of the total 545 billion budget of flood control projects was awarded to only 15 contractors. Your comment, sir, and familiar po ba kayo dun sa ilan sa mga na-mention na kontratista?
Well, nakakalungkot talaga, no? Because, one of my advocacies really is infrastructure development. At ang nakakalungkot talaga rito, we allocate about 350 billion a year for flood control projects, no? Ilang taon na yun na 350 billion. That's almost 1 billion pesos a day. And yet, the flooding problem is perennial, no? Talagang parang taon-taon nagkakaroon tayo ng investigasyon about flooding in Central Luzon and parts of Metro Manila and elsewhere, pero ito yung parang flood prone na with that amount dapat siguro may resulta, no? We cannot fight forces of nature, hindi natin kaya yan. Pero with flood control projects, dapat yan, mabilis mong ilalabas yung tubig. Yun naman ang key doon no? Hindi natin kaya force of nature, global warming, opo, nandun na tayo, pero dapat nailalabas kagad. With my experience as Mayor of San Juan, meron din kaming flood control, meron kaming flood prone areas dati. May 5 or 6 barangays beside the San Juan River na kahit po isang linggo nang walang ulan, pero pag tuloy-tuloy tas walang ulan, nandun pa rin yung tubig kasi may mga catch basins, no? So, ang nangyari noon, kasabay ka-batchmate ko si Congressman, Mayor Toby Tiangco, na-votas is, I think 70%, it's below sea level ang nabotas So, 70% of the time, flooded, no? Pero naglagay siya ng bombastic pumping stations, no, strategic areas. Nawala yung flooding sa Valenzuela, sa Nabotas, napunta sa iba, dahil ako lang. Joke ko lang sa kanya yun. Then, nailalabas sa Malabon River, no? Yun yung joke namin kasi dati. So, to be serious about it, sinundan namin yan sa San Juan, by putting strategic pumping stations in strategic areas. Nawala yung baha, no? Barangay Balong Bato, for example, sa Lapan, 15 to 20 feet yan pag talagang kasagsagan ng tuloy-tuloy na baha at matagal mawala, pero ngayon nawala na. So, ang nakakalungkot lang sa amin in our own experience, yung last pumping stations, nakalima na yata, 6 akong nung mayor, congressman, hanggang nagsenador, may mga yung na-insert natin na maayos sa kailangan, isa na lang yung talagang kulang, no? Na for 3 years, no, mayroon kaming documentation na I was asking and requesting DPWH. Kaya lang, towards the end, pagtapos sa budget hearing dito, may errata. No, inabot pa to ni Congressman ni Ronnie Zamora. Siya yung una nag-errata. Tapos ito ngayon sa kay Congresswoman Bel Zamora, syempre utos ito ng mayor na nagsabi na walang project basta galing sa amin na makakapasok. Nakakalungkot kasi pumping station ang kailangan. Ine-errata, pinapalitan ng slow protection, pinapalitan ng drainage improvement. Nakailang drainage improvement na. Hindi mawawala ang tubig doon. Kawawa yung taga-barangay San Perfecto na hanggang ngayon nalulubog pa rin si Barangay Batis, 2 barangay affected na because of politics, sila yung nagsasuffer. Kawawa naman sila eh. Sabi ko nga kay Secretary Bonon, ito darating na budget hearing, kung tayo, nasa opisina tayo, itong mga nababaha, lahat ng sasakyan, motor, lahat na kawawa naman sila. So, ang point ko kaya that's why I brought this up. If this happens in the heart of Metro Manila, na yung dapat na kailangang flood control project, napapalitan ng mga drainage improvements, low protection, na hindi makakasolve, how much more in the provinces na sa tingin ko, sabi ko nga, infrastructure is my advocacy. Ang kailangan natin for flood control, especially for Central Luzon, yung mga talagang massive infrastructure, no? Floodways, spillways, water impounding, and some pumping stations. Yan ang kailangan. Pagpapalta mo lahat ng slow protection, drainage improvement, yung mga riverbank sa concreting of riverbanks, lahat na nata ng ilog, sementado na halos lahat. Well, hindi naman nakakatulong. Kailangan natin massive floodways,
spillways, and yung pong mga na-mention ko. Eh kung gantong nangyayari na pira-piraso talaga, mangyayari niyan patsi-patsi. Hindi talaga masusolve ang problema ng flooding kung lahat ng distrito ay kinakailangan maghati-hati doon sa flood control budget. Tingnan natin sana yung top 10 or top 15 flood-prone areas. Dapat doon natin i-concentrate para naman maibsan. Kasi kawawa, pag baha, biro mo lahat ng pinag-ipunan, appliances, sasakyan, motor, kotse, nawawala eh. Hindi naman tayo yung mga hindi apektado, yung mga nasa taga DPWH, tayo mga official, kawawa yung mga taong talaga nabibiktima. Sir, balikan ko lang. Familiar ka ba doon sa ilan sa 15 kontratista na na-mention ni Presidente? At kasi may lumabas ngayon na isa doon, campaign donor ni Senator, ni SP Cheese. Doon ba wala namang campaign donor sa inyo doon sa 15 kontratista? Wala. Mukhang mas maraming konektado ito mga tolo, baka sa mga kabilang house siguro. Sa amin mukhang wala. Wala kami kilala eh. Oo. So naniniwala kayo doon sa sinabi ni Senator Joel I think Villanueva na wala? sinagot naman na natin ni SP Cheese earlier, no? Yung kanyang mga allegations sa kanya. Mukha namang may kasi may parang hindi na natapos yung PR demolition job against the Senate and the Senate President. So I think he was able to answer it. And then, what do you think should be the next step after dun sa revelation ni Presidente na may 15 contractor na sila lang yung nakakopo ng malaking bahagi, about 20% ng total fund para sa flood control projects? Well, dapat siguro talaga may managot dyan. First of all, may collusion yan. Kung pinakikinggan mo yung masasabi si Senator Lacson, sometimes masakit talaga, but he says things as he sees it, no? Na may collusion yan. DPWH, siguro sa mga district office, minsan, kung sino man, dapat may managot talaga. Kung sakasakaling talaga mapapatunayan, ang nakakabahala, may receive information, may mga ghost, no? Projects na flood control. Talagang sobra na yun. Di ba? May project na nga gagawin pang ghost, okay lang naman kumita. Talagang contractor kailangan kumita. Pero gagawin pang ghost, wala nang konsensya yun. Dapat yun talagang, dapat hindi talaga matolerate, no? Ano na yun? Sobra-sobra na, no? The height of corruption. Huwag naman i-ghost. Di ba? Okay naman kumita. Pero ibigay nyo, i-deliver what is due and what is prescribed and what is expected. So ano ito, sabwatan between kontratista, DPWH, and then may mga ilan ding pwedeng politiko o lawmakers na kasi kayo nag-allocate ng budget? Well, alam nyo, as long as nasa ang lawmakers naman, no, proud kami sa Senate kasi pag hindi naman masamang magkaroon tayo ng insertions as long as institutional, tsaka minsan naman may mga lumalapit sa atin, bawa sa mga probinsya, as long as mailagay natin sa NEP, no, or kaya sa BICAM, basta lang walang post-enactment intervention. I think yun po yung doon po nagkakatalo and dapat yun ang maiwasan, yung post-enactment intervention. I remember before, sabi ko, nasa Kongreso din naman ako, wala naman masyadong naging problema. Nung parang mas mabuti pa na may PDAF or a Countrywide Development Fund, nabutan ko yung PDAF kasi uniform, no? Parang per district, para nga ma-spread out evenly, di ba? Yun ang intent. For all districts. Meron kaming, at that time, 70 million, which was already enough for every district. Mabigyan kami 5 million extra, 2 million. Very happy na Pero para ngayon, naging iba na ang level. Nung nawala yung PDAF, naging open season. And I think ito yung dapat talagang iayos. Ibalik na lang natin sa tama at sa ibalik sa ayos, no, na iwasan na yung ganitong post-enactment intervention. So, balikan ko lang yung kay SPG. So, naniniwala kayo na part ito ng demolition job at malicious yung article na lumabas sa kanya? At kung naniniwala kayo na demolition job, sa tingin nyo, stable naman yung kanyang leadership dito sa Senate? Well, kasi parang tuloy-tuloy And the past few weeks, no? It started, and nung una si former President Mig Zubiri,
Di ba? Kung nyo maalala, bago siya napalitan, may mga ganun ding PR job against him. Tapos, nung napalitan na si SP Cheese, dahil kasi may mga may mga issues kay Sen. President Mig Zubiri, nabukol-bukol nun. Ngayon, si SP Cheese naman. But I'm hoping that they would understand that the Senate is a different character. Talagang, ito yung last bastion, hindi naman pwedeng pag iningi sa atin, dire-diretso, talagang nag-aaral tayo dito. Karamihan nga, ay may experience, yung Sabah Committee, pag dumaan, talagang hinihimay natin talaga dito. So, we may be slower, but at least mas nare-refine natin, no, yung mga batas na dumadaan kung sakali. So, ano lang to, siguro, sana matigil na talaga yung nakaka-frustrate na rin minsan because of all of these bickerings, political conflicts. It doesn't help, no? Kasi talagang marami-rami tayong habulin, yung paulit-ulit ko sinasabi. Sayang yung naging momentum na napaagay-away. Wala pang 2 years, nag-away na yung both camps, unity team na wala na. Tapos ngayon naman, both houses of Congress nagbabatuhan. It doesn't give a good signal abroad for potential investors, lalo as foreign direct investors, which we have been trying to lure. Sinasabi natin, Philippines is already open, no? Ilang beses sinabi yan a few years ago. Tapos, makikita natin yung ganito ang sitwasyon. So, it doesn't help. And I really envy. Naiinggit talaga ako, sa totoo lang, sa mga ASEAN neighbors natin. Malaysia, Singapore, of course, kasama Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, which and now Vietnam, no, na nag-invest sila heavily in infrastructure, energy, lahat na. Tapos they seem to be doing the right things, no? Tapos yung policies nila consistent, di ba? Of course, all of these things does not help, no? Yung ating pong paglalayo na magkaroon tayong potential investors. So malayo pa yung naghahabol tayo. I think ngayon mas malayo pa yung habol natin. I think the administration halfway na. We lost 3 years. We need to triple time, no, in a lot of things, especially infrastructure, energy, and others na talagang tinitignan din ng investors and policies. Kailangan talaga maging tayo consistent. So sir, ang info nyo rin from the House yung nasa likod ng demolition job kay SP Cheese, and it has something to do with the impeachment? Nagsimula, hindi lang kay SP Cheese, sinasabi ko nga sa inyo, pati nga yung kay SP Migs noon. Nagsimula sa People's Initiative yan, parang nagtuloy-tuloy na yung bangayan ng House, no, at ng Senado, hindi na natapos, no. Ang nakakalungkot dito, yung parliamentary courtesy na wala na. Kasi magpe-press con sila doon, no, tas atakihin ng Senado, which is very unparliamentary. Paano tayo magtutulungan kung ganun po ang kanila pong actuation? So, anong tingin niyo dapat gawin para ma-address yun, matigil itong, sabi niya, political bickerings, bangayan ng dalawang kapuluan? Tignan na lang po nila what is really happening. Huwag na natin tignan yung ASEAN na sabi ko, Vietnam na lang, tignan natin, they seem to be doing the right things, not only investing in peri policies nila, and siguro yung political stability. When you see, when you see the top 2 leaders of the country not really united anymore, tapos yung ating both houses of Congress hindi rin magkasundo, nagbabangayan, that doesn't really give a good signal for potential investors. So, ito mano na lang tayo. Tignan na natin, Vietnam, iwan na tayo in terms of foreign direct investments. Parang wala pa tayo sa kalahati. Kasi nga, hindi lang yung kanilang ininvest, pati yung kanilang political stability. Importante rin. Sir, sa tingin niyo magandang strategy yon, yung may inilaunch si Presidente na website na sumbongsapangulo.ph, an online portal para mapayagan yung public na mag-provide ng information, magsumbong kung ano yung nakikita nila dun sa mga flood control projects sa kanilang lugar. Well, magandang yun. Sana maging successful talaga. Sana
ma-vet ng maayos din at yung mga talagang legitimate grievances o yung makikita lang issues talaga maparating, no? Wag naman sana ma-filter din. Ang hirap it really is, alam natin, may experience tayo sa Malacanang, it's really lonely at the top. Kadalasan talaga yung darating na impormasyon sa presidente, yung gusto niya lang marinig, no? Siyempre, karamihan ng officials, ganun din. Ayaw maging bearer of bad news Ganun talaga yon. Nakita na natin how it works, no? So, pero kung talagang concerned sila, yung mga totoong kaibigan, totoong loyal sa presidente, they have to tell him what really is happening on the ground. Wag nilang i-sugarcoat, wag nilang pagagandahin yung totoong sitwasyon. Kasi kung talagang gusto mong makatulong, sasabihin mo yung katotohanan para mahanapan ng problema, masolusyonan yung problema. So, yun po yung aking masasabi sa mga kaibigan at yung talagang mga officials sa talagang malapit sa Pangulo na huwag tayo mag-sugarcoat. Tell it as it is, no, to the President. Kasi mas makakatulong kayo sa presidente kung sasabihin niyo ang katotohanan. So si Ramon Ang ng San Miguel Corporation nag-offer na isosolve yung problema sa flooding dito sa Metro Manila nang walang zero cost to government. Ano ba ito? Welcome development o para ba itong sampal sa mga concerned government agencies na ang tagal nyo ng may mga project para i-control ang baha pero hindi nyo ito masolusyonan, so private sector na yung action? Well, malaking tulong, no? Si Ramon Ang siguro isipin nyo nila yung mga na-contribute siya sa ating bansa, no? Aside from heading the biggest corporations, no, in the country, San Miguel Corporation and others, yung man naitulong niya in terms of infrastructure, MRT7, TIPLEX, Skyway, NAIAX. Paano na lang kung wala yung Ramon Ang, kung nagkabuhol-buhol na pala tayo talaga dito, di ba? So with him volunteering to help in the flooding problem in Metro Manila and the northern part, that's a welcome development. Kasi pag si Ramon Ang, hindi sa nasa sumisip-sip ako, pero talaga namang may prueba yung kanyang maginawa. Pag when Ramon Ang says something, he backs it up and with results. So may may napatunayan Sabi ko nga, kung wala yung mga infrastructure na nabanggit ko kanina, ang gulo-gulo na siguro ng Mega Manila sa ngayon. So welcome of course yung kanyang offer to help solve the flooding problems in Metro Manila. Pero sa akin lang din, as experience ko, balikan ko na local chief executive, hindi naman kaya lahat din ng gobyerno ito lahat no? Dapat meron din manggaling sa atin. Yung basura, malaking contributor yan sa flooding. Although may mga pumping stations sa tayo, ang kinocomplain ng MMDA at ng DPWH, nakaklag yung pumping stations, no, because of garbage. So kailangan may responsibilidad din tayo bilang kababayan. Doon pong San Juan po, no, yung San Juan River, naalala ko noon, yun din na naging problema, yung garbage. Kasi San Juan River, although it's called San Juan River, 2 kilometers ang yung San Juan yan, mga 9 kilometers yan, downstream kami, Quezon City, Mandaluyong, and then Manila. Ang problema namin yung garbage na napupunta downstream. So, kailangan talaga magkaroon ng education din, patulungan din yung mga nakatira doon sa mga riverbanks na wag magtapon. Kasi minsan, si MMDA pa noon, naalala ko si Bayani Fernando pa, nung nag-river cruise kami doon, tinignan namin yung mga cost ng flooding. Nagbabangka kami doon, live na live, nabato kami ng basurang isang plastic nagal si Bayani noon, naalala ko. So kailangan din na education, no? Hindi lang gobyerno lagi ang may kasalanan o may responsibility. I think yung citizens also have the responsibility as well. Tapos naalala ko rin yung isang junction na malaging binabaha. Nung pinabuksan ko yung imbornal na may refrigerator, may may mga couches, no? Yung talagang malaking ang tawag ko, culvert, yun laman. So, kailangan magtulungan talaga lahat. Will gladly accommodate
request of Honorable Marcoleta is recognized. Mr. Speaker, you enumerated earlier that the Supreme Court has added new rules on impeachment, specifically the furnishing of a copy of the articles of impeachment along with the evidence, pieces of evidence to the one impeached. Is that correct, Mr. Speaker? That is correct, Mr. Speaker. And along with that, you also said that each signatory to the impeachment complaint should have read in its entirety the articles of impeachment before signing it. And in your own opinion, it is another rule added by the Supreme Court. That is what the Supreme Court stated, Mr. Speaker. And our distinguished colleague, Ma'am Laila De Lima, said that due process is not needed here in this particular case. But in my personal opinion, Mr. Speaker, due process is intrinsically embedded in all judicial, even administrative processes. It need not be construed specifically in the Constitution. Halimbawa po, kung tayo ay magtatanggal ng empleyado sa kumpanya, kahit wala naman pagtatangka sa kanyang buhay, we also accord due process to the person that we are about to remove from office. Usually, tayo po we ask for an explanation letter dun sa empleyado kung bakit niya, why he or she has breached a company policy. In other words, meron pong due process. And I think it need not be specifically stated in every ruling. And I think dapat po talaga intindihin natin ang judicial, ang due process ay nandyan, nananalaytay sa lahat ng ating mga batas. Mr. Speaker, ang impeachment po ay a class of its own. May tinatawag na substantive due process, procedural due process, administrative due process. At dito naman sa impeachment, sinasabi po ng kanina sa interpellation na ang process na ito, pag pumirma ang 1/3 of all the members, hindi naman nawawala ang sabi, wala dito yung due process dahil ang penalty dito, sabi po ng Honorable De Lima, ay removal from office, ang pinaka-harsh na penalty. Hindi yung katulad sa criminal or administrative. Pero, Madam Speaker, sa ganang impeachment po, ay pag pumirma po ng 1/3 of all the members of the House at sinumiti po ito sa Senado, nandoon pa rin ang due process. Kasi doon po ay may karapatan makinig at hear yung mga depensa po ng ini-impeach. Opo. Kung ito pong impeachment ay alang-alang sa accountability, hindi po ba dapat natin habulin ang Vice President sa Ombudsman at sa ibang mga korte? Sapagkat sa tingin ko, kung ang sanction lang ng impeachment ay tanggalin ang Pangulo sa kanyang pagkakaupo, hindi po siya mananagot ng maigi dun sa kanyang alleged misuse of confidential funds. Di ba dapat managot din siya sa kanyang di umano'y dinispalto na pera? Di po ba? We should seek other remedies like cases before the Ombudsman at ano pang mga korte. Madam Speaker, yung privilege speech ko po ay hindi po tungkol sa paghahabol sa Vice President. Ang privilege speech ko po ay tungkol po sa desisyon ng Supreme Court
na gumawa po ng maraming requirements sa House of Representatives tungkol sa impeachment na exclusive power of the House of Representatives. Ganun po ang aking binitawang privilege speech, Madam Speaker. Just to reiterate, the topic of the Honorable Marcelo Libanan, our minority leader, is Senate action to archive the impeachment case of Vice President Sara Duterte. Mr. Speaker, distinguished minority leader, yung po bang sinabi ng Korte Suprema ay are we being precluded to initiate impeachment complaints, or we're just being taught on how to file a correct impeachment complaint by complying with procedural steps? Tayo po ba binabawalan talaga ng Korte Suprema o tayo tinuturuan lamang kung paano maghain ng tamang impeachment complaint? Before the minority leader responds, since the question of the Honorable Marcoleta is directed towards the action of the 19th as well as the 20th Congress, may we request the Senior Deputy Majority Leader to respond? Madam Speaker, we appreciate the exchange of the gentlemen regarding the impeachment as well as the decision of the Supreme Court. I be allowed to raise a point of order, Madam Speaker? May we know the point of order of the Majority Leader? Madam Speaker, the discussion has been towards whether or not the House can exercise certain powers, especially in initiating impeachment complaints. However, may I remind our members that we have a pending motion for reconsideration with the Supreme Court. Thus, we cannot discuss the same with finality this afternoon during the privilege hour. May I request the gentlemen if we can hold further deliberations, heated deliberations in the future, so that we can wait until our motion for reconsideration has been decided with finality by the Supreme Court. What does the Honorable Marcoleta say? May I proceed with my manifestation, Mr. Speaker? Madam Majority Speaker, Leader. can we let the Honorable Marcoleta finish his manifestation before we proceed to the next speaker to avail of the privilege hour? Thank you, Madam Speaker. Majority Leader, I believe the Honorable Libanan as well as the other members of the House are actually, we have 22 members listed for the privilege hour. That's right, Madam Speaker. So I believe a manifestation can be taken up at the appropriate time once the privilege hour has been closed. Madam Speaker, I have already registered my intention to make a manifestation. Madam Speaker, a manifestation would be in order. Let's allow the Honorable Marcoleta to finish his short manifestation before we conclude the privilege speech and refer the same to the Committee on Rules. The Majority Leader's request is hereby granted. Thank you, Mr. Speaker. Sa pagtatapos po ng 2024, sinabi po ng ating mahal na Pangulo na ang impeachment ay hindi importante. Sabi niya, this does not make any difference to any single Filipino life. So why waste time on it? And despite the admonition of the President, the House, through one-third vote, transmitted the articles of impeachment to the Senate. Why didn't we heed the call of the President? Why did the HRR defy the President's pronouncement? Gusto ko lang pong malaman kung bakit ganon. Parang hindi natin sinusunod ang mga pahayag ng ating Pangulo. Before the Honorable please proceed. Opo. At nung July 25, the Supreme Court, sabi nga nila, inilang dineklara ng articles of impeachment ay unconstitutional at void ab initio. At pagkatapos noon ay nakarinig tayo ng mga pahayag mula sa House members na tila baga tinatakot ang ating mga maestrado na pwede kayong ma-impeach din tulad ng Vice President. And despite the motion for reconsideration submitted, the Supreme Court, through a press briefer, reiterated that the decision is immediately executory, notwithstanding the MR. And the Senate accordingly adhered to the decision by archiving the articles of impeachment.
So ang tanong ko lang po why the continued defiance on the part of the HOR? Parang tayo po ay tila nagmamatigas. Samantalang ang Korte Suprema at ang ating co-equal body ng Senado ay tumalima na sa sinabi ng ating Korte Suprema. Alam naman po natin that the Supreme Court is the final arbiter on all disputes and controversies pertaining to constitutional issues. And the decisions released by the Supreme Court form part of our legal framework, form part of our legal system sa ating bansa. Dapat po nating galangin ang ating co-equal branch. Sinabi din po ng Pangulo sa isa sa kanyang mga panayam at huli-huli sa kanyang SONA na ang Pilipino ay sawa na sa sobrang pamumulitika. So, buti pa ang ating Pangulo aware dito. At siyempre, kamakailan ay meron pong ibinalita na meron na naman pong Quadcom version 2.0. Alam naman po natin ang Quadcom ay nagagamit bilang political persecution more than a tool for legislation. At pinakita pa nga po ng Quadcom sa kanilang performance last year that it assumed judicial and prosecutorial roles, which is beyond the ambit of its legislative function. Mr. Speaker, the continued defiance of the House of Representatives has been truly remarkable. Sana naman po ay baguhin na natin ang ating estratehiya. Sa akin lang naman po. Dahil ako'y miyembro ng 20th Congress, bakit hindi po natin baguhin or reassess ang ating strategies? Kaysa bumabakbak tayo ng bumabakbak ng ating political adversaries, bakit di na lang po natin galingan? Total, meron naman po tayong 3 taon pa para ipakita na tayo ay mahusay din sa pamamalakad. Ang akin lang naman po, this administration has been characterized by, treating its political adversaries na pag malakas ang kalaban, i-disqualify, i-expel, i-impeach, or i-threaten na i-impeach. Bakit hindi lang naman po natin galingan? Meron pa naman po tayong 3 taon. Baka sakali, matalo natin si VP Sara sa 2028. Maraming salamat po. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.